Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mga rin. kapatid, ngayon ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Ang Anghel Gabriel ay lumapit kay Mama Mary upang dalhin ang balita na ang Diyos ay magkakatawan tao at siya ay instrumento, siya ang magsisila. Sa misang ito, ating hingin ang tulong ng panalangin ng mahal na ina upang ang ating mga intensyon ay dalhin sa Diyos. Kaya nga ating ialay at amisang ito, taglay ang ating mga kahilingan. Ating espesyal na ipagdasal ang mga nagpamisa, ang iba'y nagpapasalamat sa Diyos, naway lalo pa silang pagpalain. Ang iba'y nagpamisa para sa kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay, naway sumalangit ang mga kaluluwang iyong ipinagpamisa nila. Ang mga may sakit ating ipagdasal na sana sila'y tuluyang gumaling at maging matatag din maging ang mga tagapag-alaga nila. At ang lahat ng ating mga intensyon, kasama intensyon ng mga laging kaisa natin sa misa, sa pamamagitan ng Santa Rita de Casia Paris Facebook page, itataas na rin natin sa Diyos sa mga iyon. Ang misang ito nawa sa tulong ni Santa Rita de Casia at ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria ay magdulot sa atin ng mga pagpapala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao namang totoo. Ang aming tagapagligtas ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito ay tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus.
Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo at makinig sa pangaral. Mga kapatid, sa ngayong araw na ito, tuwing ganitong date, ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan, ang pagbabalita ng anghel kay Mama Mary na siya ay magiging ina ng Diyos na bababa sa lupa. Ang Diyos ay isisilang, papasok sa istorya ng daigdig at siya ipanganganak katulad na normal na pagsisilang sa isang bata, sa isang tao. At ibinalita ng ni Anghel Gabriel kay Mama Mary. At yun ang ating napakinggan sa banal na kasulatan. At si Mama Mary ay nagsabing, maganap sa akin, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Yun ang yes na nagpanibago sa daigdig, sa istorya ng daigdig. The yes that changed the world. Mary's joyful piyak, ang kanyang masayang pag-yes, changed the entire course of events. Ang disobedience ni Eva was replaced by the obedience of Mary. The Redeemer was conceived. Salvation has dawned upon humanity, tarnished by sin. Kaya nagbukang liwayway ang kaligtasan sa lahat ng kaluluwang nadumihan ng kasalanang orihinal. Yan. And this is the good news. She who is full of grace becomes the channel of grace. Yun. So let us rejoice in God's favor. Ito ay great announcement ng pagliligtas. Address to all of us. Deliverance is coming. Yan ang ibig sabihin ng pagpapahayag ng anghel kay Maria na siya'y magiging ina ng tagapagligtas. Ito ang masasabi nating the greatest news ever proclaimed. Ang kaligtasang malayo sa isip ng sangkatauhan ay nagbukang liwayway. Ang tao wounded by sin would never be the same again. Ang tagapagligtas ay isisilang sa daigdig. At ito ang binabanggit sa banal na kasulatan. One of the most glorious feasts sa ating simbahan. 9 days o 9 months before Christmas. Ito'y hindi kapanipaniwalang balita, pero totoong naganap kay Mama Mary para sa kabutihan ng sangkatauhan. Ito yung perfect submission of the Blessed Virgin Mary, ganap na pagbibigay ng kanyang sarili at ng kanyang buong buhay sa kalooban ng Diyos.
And the Blessed Virgin Mary said yes to God throughout her life. Never was there a moment that she said no to God. Ang buong buhay niya ay perpetual yes to God. Kaya nga, ang kaligtasan ay ating mararanasan sapagkat may babae, ang mahal na birheng, umoo at ang kanyang oo ay masayang oo sapagkat alam nito ito'y para sa ating pagpunta sa kanyang tahanan sa kalangitan na ating magiging tahanan din balang araw. Kaya ang ganitong pagdiriwang ng piyesta ay isang paanyaya sa atin. Katulad ni Mama Mary, we should always say yes to God. No matter what God is asking of us, the right answer is always yes. Katulad ni Mama Mary. Ang yes sa Diyos ay yes sa lahat ng biyayang magpapaligaya sa tao. At ang pinakamataas na biyayang iyon ay ang makasama tayo ng mahal na Birhen sa langit, kasama ang Diyos at ang lahat ng mga banal. Our yes to God will bring us to heaven. Ang lahat po ay magsitayo. Tayo tatayo, tayo magdadasal ng panalangin ng sumasampalataya. Sabay-sabay po nating dadasalin. Sandali lang. Sa bahagi po ng nagkatawaang tao siya o doon sa bahaging siya ay nanaog mula sa kalangitan, tayo po ay titigil saglit at luluhod na madali lang. Sabay-sabay po. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Lumuhod po kayo saglit. Muli po tayo tumayo. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na naggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa iisang binyag at sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurenya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahaing ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang nagpagsisimula ng pag-iral nito noon pa mang ang iyong anak ay magkataon tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging hindi na iba sa amin nung lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na Birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ang gunitain, sarili ay inihain bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan.
Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ang siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.